Mga kapuso, patuloy ang pagsawata ng mga otoridad sa mga pekeng produkto gaya ng sigarilyo na masama sa kalusugan. Lagpas sa 100 Pilipino at 4 na Chinese ang naaresto sa mga raid kontra sa pekeng sigarilyo sa Valenzuela at sa San Rafael, Bulacan. Balita natin ni Bea Pinlac. Libu-libong kahon ng mga pekeng sigarilyo ang bumungad sa pulisya at mga opisyal ng Bureau of Internal Revenue sa warehouse na to sa Valenzuela kagabi. Isa lang yan sa mga warehouse na sinalakay nila sa lungsod kung saan may natagpo ang mga kontrabando. Aabot sa 11 billion pesos ang tax liabilities sa mga pekeng sigarilyong kinumpiska ng mga otoridad sa isang factory sa San Rafael, Bulacan at sa 3 magkakahiwalay na warehouse dito sa Valenzuela. Ang ilan sa mga kaha may tax stamps na ginaya sa lumang disenyo at ang iba naman wala talagang nakakabit na tax stamps. Economic sabotage na maituturing ito dahil sa magnitude ng hindi pagbabayad ng buwis. Hopefully mahuli natin at maitigil ang mga ganitong kalakaran. Tinitingnan natin kung sino ba talaga ang nasa likod ng operasyon na to. 155 Pilipino at isang Chinese na empleyado ang nahuli naman sa pabrika ng pekeng sigarilyo na sinalakay sa San Rafael, Bulacan. Marumi at makalat ang pagawaan ayon sa BIR. Bukod dun sa tubakong hinihitit natin ay maraming alikabok na nakikita natin dahil nasa sahig lang yan. Wala silang proper na sanitation dyan kung paano nila ginagawa yan at napakadumi ng mga facilities. Nakitaan din ng mga pekeng sigarilyo ang 3 warehouse sa Valenzuela. Walang tax stamp ang ilan habang may pekeng tax stamp ang iba pa. Dito na aresto ang 3 Chinese at isang Pinoy na trabahador ng mga nasabing warehouse. Sir, do you know that you're working for illegal operations here in the Philippines? You don't know, sir? How long have you been working here? Ayon sa pulisya, nakikipag-ugnayan na sila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para masuri ang mga dokumento ng mga inaresto. They have Philippine driver's license at inimbestigahan nga natin dahil may mga address sila na local din at i-verify natin ito sa LTO. We have already coordinated with the Interagency Committee Against Trafficking at magsisend tayo ng communications sa BI, mag-request tayo ng assistance para sa disposition ng mga foreigners. Patuloy na tinutugis ng pulisya ang mga nasa likod ng iligal na operasyon. May mga identified na tayo and we are already in the process of tracking them down. Tinitingnan natin kung itong mga lessees, yung mga nakapirma sa mga kontrata rito ay kung sino-sino, identify natin. Talamak na problema raw ang pamemeke ng mga tax stamp kaya ayon sa BIR, plano nilang maglabas ng mekanismo para malaman ng mga consumer gamit ang kanilang mobile phone kung peke o lehitimo ang mga produktong binibili nila. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News.